Warahmatullahi wabarakatuh. Sabay-sabay po kayo ang sagot. Waalaikum. Sabay-sabay. Waalaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. O yan po ang sagot. Ano? Inshallah, matututunan po ninyo yan. Ang saan tanong ni nanay, kung sino yung sinasamba ni Jesus. Diba? Sabi sa Marcos 12:29, tinanong sa Biblia po ito ha. Tinanong siya ng mga nagtuturo sa templo kasi bigla siyang nangaral ha. Kung sino yung tinuturo niyang Diyos. 'Di ba? Kung sino yung kanyang sinasamba, ang sagot ni Jesus doon, kayong pakinggan po ninyo sa Biblia ito. Kayong mga pangulo ng Israel. Tandaan ninyo ito, ang Panginoon na aking Diyos. O 'di ba? Si Jesus ang nagsabi, ang Panginoon na aking Diyos, siya lamang ang Panginoon. Mahalin natin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Okay, ang ginamit ko ay Bible. Paano yung Quran? Ano kaya ang sabi sa banal na Quran? Ang sabi doon sa banal na Quran, si Jesus din nagsabi, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratul mustaqim. Sa Tagalog, sabi doon, katotohanan. Sabi ni Jesus, katotohanan na si Allah. Sabi, katotohanan na si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon, sambahin siya, yun ang matuwid na landas. Di ba magkasundo po yung sinasabi sa Biblia, ang turo sa Biblia at ang turo sa Quran ay iisa. Na si Jesus, sabi niya, ang sambahin ay yung nagsugo sa kanya. Malinaw po, Nay. Ang ganda ng tanong nyo. Halika, may regalo ako sa iyo. Kasi natuwa ako sa tanong mo. Pakilala ka muna. Sandali po. Ayan, ito po. Regalo ko ito sa iyo. Galing ito kay Allah. Huwag ka magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka kay Allah. Doon tayo lagi magpapasalamat ha. O yan, pang-load mo. Ay, hindi pa maalam. Pakuhanin mo sila ng yung mga nagsyahada. Yung pong lahat na nagsyahada, Tagalog ba ito, bro? Kumuha po ng Quran. Yan po ay Tagalog. Yan po ay anong tawag? Yan po ay malapit na kahulugan sa Tagalog. Para po mas madali ninyong maunawaan. Alhamdulillah. Kung kulang po yan, inshallah pagbabalik namin dito ay ayan. Ngayon, habang po kayo ay kumakain, may idadagdag po pa ako sa inyong kaalaman. Pwede po ba kayong makinig pa? Talaga? Focus tayo. Yan. Kasi kanina, yung tanong din ni nanay, ay may kaugnayan din sa gusto kong itapik. Kasi, anong gamit ninyong aklat nung dati? Bible. Yan, di ba? Ang gamit namin, Quran. Ito po ba ay yung Quran po ba ay para kanino? Naalala po, talagang pinipilit po nila na magpakilala ako. Ako po ay taga rito rin sa Quezon. Nasa kabilang dulo po. Sa Pitogo, Quezon po, kalapit yan ng Gumaka. Yan, Pitogo, Makalelon, dun po ako. Taga Quezon at ako po ay dating pari. Nag-mission din sa Saudi Arabia, kinumission po kami ng Aramco, yung pari doon. So nagmimisa po ako doon. No?
Yun po ang aking ako po dating Jerry Martinez Parcaray. Ngayon po ay si Abdul Rahman Martinez Parcaray. Magkapatid na tayong tunay. No? Bakit? Oh, sabi kasi sabi ng Al-Quran, sabi doon, ano ito? Innamal mu'minuna al-ikhwa, ang tunay na magkakapatid ay magkakapatid sa pananampalataya. Ha? Malinaw po, kanina may diniscuss ni brother din yung 4 na uri ng paglikha. 4 na uri ng paglikha. Tayo po, kung natatandaan ninyo, yung pagsilang natin na gawa ng pagsasama ng babae at lalaki, no, ay isa sa paraan ng paglikha. Natatandaan po ninyo kung may nalalaman kayo, minsan mayroong mag-asawa hindi magkaanak. Pagpunta sa doktor, wala namang sakit. Pero hindi magkaanak. Kasi hindi pinahintulot ni Allah. At yung mga anak natin, ang tunay na may-ari nun ay si Allah. At mapalad tayo kasi pinagkatiwalaan tayo ni Allah na pangalagaan yung ating mga anak na siya ang tunay na may-ari. At ang tungkulin natin sa Kanya, inshallah, mag-aral tayo na mag-aral dahil yun ay ang imulat natin sila sa Islam. Alhamdulillah. Inuulit ko po, binabati ko po kayong lahat. So yung Biblia at Quran, magkaiba o hindi? At kanino para kanino yung Quran? Para kanino yung Quran? Bakit ibinigay ni Allah? Para sa mga Muslim ba? Ha? Para sa mga taong gustong sumunod. Yun, okay, tamo, may sumagot. Masya Allah, nakakalimutan ko, tanong ako ng tanong, may premyo nga pala. O yan, mahuhugasan nyo na yung mga nasa lababo nyo na naiwan. So, yung Quran, ipinahayag para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao. Kaya nagkakamali yung iba na, yung Quran para sa inyo yan eh. Yung Quran, para sa mga Muslim lang, hindi. Kasi mismong nakasulat sa banal na Quran, sabi doon, Bismillahirrahmanirrahim, sabi doon, nawala ako sabi, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratun mustaqim. Hindi, ya ayuhan nas, sabi doon, ya ayuhan nas, sang katauhan, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladina min qablikum la'alakum tattaqun. Sabi doon, sang katauhan, sambahin ninyo ang mga sinamba ng mga nauna sa inyo. Iniutos na yung mga naunang propeta, kung anong sinamba nila, yun din ang sasambahin natin lahat. Kaya malinaw, alhamdulillah, ako po ay natuwa. At pinipigilan ko lang na tumulo ang aking luha. Kasi nga, natuwa ako kasi natanggap ninyo ang Islam. Ito ay dahil sa binuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga puso. Ang inyong mga puso, dahil nga ginabayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Hindi na sayang yung pagdalaw namin sa inyo dito, lalo-lalo na kayong mga kababayan ko dito sa Quezon Province. No? Quezon din po ako, kaya kayo, taga Quezon din, magkakababayan tayo. No? At alhamdulillah po, itong Islam ay hindi lang basta relihiyon. Hindi lang basta relihiyon, na kung saan ay tanungin ka, anong relihiyon mo? Catholic. Anong relihiyon mo? Baptist, Iglesia, o iba't ibang relihiyon, born again.
ang Islam po ay hindi lang basta relihiyon at ito'y tinatawag din po na Dinul Haya. Dinul Haya na kung saan ang ibig sabihin ito ay way of life. Ngayon, itong Islam ay napakagandang regalo sa atin. Bakit? Sasaya ang ating buhay. Bakit? Kasi ang Islam pala ay way of life simula pagkagising natin ng umaga. Pagkagising natin ng umaga, Islam na ang ating ginagawa. Kasi merong pagdarasal sa umaga. Malalaman din ninyo yan, insyaAllah. Ha? Sumasamba agad kay Allah, Islam agad. Ang kasunod, magbibihis, papasok sa trabaho, pagsamba din sa Islam ang pagtatrabaho. Ha? Dahil doon dumadaan yung ating mga biyaya na galing kay Allah. Ha? Huwag tayo maging tamad kasi yung iba, parang si Juan tamad. Yung bayabas inintay na bumagsak. Nung bumagsak bulok na, wala na. Ayan. So, gagalaw tayo. Magtatrabaho tayo dahil yun din ay isang uri ng pagsamba. O yan, ang dami na ngayong nakangiti. Yan, ngiti kayo. Alam niyo ba na ang pagngiti ay isang uri din ng pagsamba? Dahil nakakapagpasaya ng tao ang pagngiti. Diba? Isang uri din ng pagsamba. Subukan ninyo, dalawa lang kayo sa kwarto, tapos yung isa, lagi nakasimangot. Pagpasok ninyo yung kwarto, hindi mo alam kung galit sa iyo o hindi. Di ba? Ang hirap kausapin kasi nakasimangot. Pero kapag ka laging nangangiti, tulad ng mga Muslim na laging nakangiti, ang sarap ng pakiramdam. Di ba? Hindi kayo mag-aaway. Kasi yun ay isang uri din po ng pagsamba. Ang pagsamba sa Islam, nais ko pong ipaliwanag sa inyo kasi kanina may iba akong topic. Kaya lang, nung ako na magsasalita, Muslim na kayo eh. Alhamdulillah. Natuwa talaga ako. Kaya, itong ituturo namin sa inyo na pagsamba. Ano ba ang ginagawa ng taong sumasamba? Kasi papalalimin natin yan. Ano ba ang pagsamba? Ano ang pagsamba? Anong ginagawa ng taong sumasamba? Sumasampalataya po. Nananalangin. Sumasampal tayo, nananalangin. Ano pa? Nakikipag-usap sa Panginoon. Ano pa? Yun lang ang karaniwan na alam ng tao, na ang tao kapag gumagawa ng pagsamba, nananalangin. Gumagawa at kung ano nang hinihingi. Pero sa Islam, ang pagsamba, tingnan po ninyo ha, ang paggawa ng mabuti na kinalulugdan ni Allah. So, yung paggawa ng mabuti. Meron po bang paggawa ng mabuti na hindi kinalulugdan ni Allah? Meron kaya? Ano yun? Ha? Akala natin, di ba? Pag nagdasal tayo doon, sa Rebulto, ay, hindi ko naman kayo gustong sakpan ulit, ay mabuti na yung ginagawa. Yung pala ay walang kabuluhan. Ito, tanungin ko kayo. Alam po ba ninyo, kilala ninyo si Cory Aquino? Ayaw ko lang magbulat-lat dito sa Facebook ko. Mayroon na siyang nakahandang itsura niya pagka siya naging santa. Magdadasal kayo kay Cory? Ha? Sino ang magdadasal kay Cory? Ha? Nasa Facebook na yan, naka yan. Pero hindi ito agad-agad na magiging santa. Wala na tayo. 100 of years bago yan ideklara ng Roma. O diba may Santong Bisaya? Sinong nakakakilala doon sa Santong Bisaya? May 100 ulit. Ha? Dito ang sasagot ha. Sino? Kilala ninyo? Hindi. Ipapakilala ko kayo. Si Pedro Calungsod. Si Pedro Calungsod, naging santo na rin. At ang itsura, ginawang
kamukha ni Rhea Lubid, yung PBA player, doon iminukha. O, hindi natin na. Ngayon, kung ngayon naging santa si Cory, taas ang kamay na magdadasal kay Cory. Ha? Magdadasal kayo? Hindi. Kasi si Cory ay ano, Diyos o tao? Tao lang. Yan. Kaya tayo ngayon, itinuturo sa inyo na sa Islam, ang pagsamba ay tinatawag na paggawa ng mabubuti na kinalulugdan ni Allah. Kaya nga nabanggit ko kanina yung pagtatrabaho, pagsamba. Yung pag-aasawa, pagsamba. At lahat ng kabutihan na sinasabi ay ang pagsamba. No, pagsamba. Kaya insyaallah po nasabi na lahat kanina ng mga brother yung mensahe. Yung mensahe na kung saan ay dapat makarating sa inyo, no? Na yung tunay na dapat sambahin. Sino sasambahin natin ngayon? Si Allah. May isa pa akong tanong. Kanina na nagsihada kayo, may 100 pa kasi ako eh. Kahit mawala na ako ng pamasahe. Ha? Nabanggit doon sa binanggit ninyo yung tunay na pangalan ni Jesus. Hindi naman Jesus ang pangalan niya eh. Ha? Ano ang tunay na pangalan ni Jesus? 100. Ha? Ang tinatanong ko, tunay na pangalan ni Jesus. Kasi, hindi naman, si Jesus ay galing sa Palestine. Siya ay Arab. So, hindi English. Hindi Jesus. Hindi Jesus. Ano ang tunay na pangalan ni Jesus? Binanggit niya yung kanina. Mali. Ha? Ipapakilala. Ay, akin yung 100. Ako ang sasagot eh. No? Ang sagot, si Isa. Isa ibn Maryam. Gusto niyong patunay? Oh, sigurado ako may mga krus pa sa inyo. Ha? Ano yung nakasulat sa itaas? Inre. Di ba yung Isa? Yun ang pangalan ni Jesus. Isa Nazareno. Di ba? O ano? Totoo hindi? Oh, yan. Kaya dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, sisikapin ko na makabalik ako dito para magturo sa inyo. Mahal ko kayo. Sorry. Iyakin talaga ako eh. Pero sa sobrang tuwa, alhamdulillah, nagdagdagan yung mga Muslim. Ipagpaman ninyo, hindi ko talaga mapigil eh. Hindi namin inaasahan yung ganito, no? Kasi ang nakakaalam lang ng mangyayari ay si Allah. Pag may problema kayo, sinong tatawagin? Si Allah. Pag may kailangan ng pera, sinong tatawagin? Baka 5-6 ha. Inuuna yung 5-6. Pag wala na mautangan, saka tatawag kay Allah. Lagi nating unahin si Allah. Prove ko na sa buhay ko. Pag mayroon akong kailangan at inuna ko si Allah, siya ang magbibigay ng paraan ng solusyon sa problema mo. So hanggang dito na lang po at baka